Hindi nga tumigil si Sofia sa pagdiskubre ng katotohanan na gusto niyang alamin. Malakas ang kutob niya na may ginawang ina sa likod ng ama. Wala ngayon ang ama dahil sa business trip nito. Napag-alaman niya mula kay Clarence na nagpaiwan ng ina nito. Samantalang dati naman ay sumasama ito sa kung saan pumunta ang ama. Parang tukong nakakapit sa kanyang asawa. Pero ngayon, hindi na alam ni Sofia ang iisipin pa. Masyado siyang ginugulo ng nakita't ng kanyang pagdududa. Hindi yun mapuputol hanggat hindi niya nalalaman ang katotohanan. Dahil walang workshop ngayon ay ang araw na yun, binalak na subaybayan ng ina. Hindi niya rin sinabi kay Clarence ang balak niya dahil siguradong pagsasabihan lamang siya. Napilitan na lamang ito sabihin ng nagpapaiwan ng ina kung hindi lamang niya ito tinatakot na gagawa ng eksena o tatanungin mismong mga tao sa mansyon. Miss, hanggang kailan tayo dito? Kailangan kong Manong, babayaran ko po pati boundary remote buong araw. Can you just stop talking and stay? Hindi niya napigil ang asik na ibaling niyang inis sa driver dahil mukhang wala siyang mapapala. Tama nga siguro si Clarence, baka wala lang nakita ko. Eka niya sa sarili. Maghapon na rin siya doon at hindi kailanman lumabas ang kanyang ina. Miss, kailangan ko na talagang umalis. Hanggang alas 7 lang ako dapat dahil may hahalili sa taxi na to. Bumuga siya ng hangin, wala na siyang magagawa pa kung hindi ang umalis. Sige ma, ngunit uutusan pa lamang sana niyang umalis sa sila doon na may napansin siyang nagpark na itim na kotse. Malayo sa gate ng mansyon pero nakilala niya kaagad ang sasakyan. Wait lang Manong, aniya habang ngit-ngit ang mga ngipin. Hawak niya rin na mahigpit ang kanyang bag. Parang binangga ng malaking truck ang dibdib niya nang makitang ina palabas ng gate. Nakapusturat at papunta sa itim na sasakyan. Mabilis din itong sumakay doon. Sundan mong sasakyan Manong, nanginginig na utos niya sa driver ng taxi. Tinuro niyang paalis sa sasakyan. Malakas ang kaba sa kanyang dibdib habang nakabuntot sila. Sasakyan na kinalululanan ng ina, mas lalo siyang kinabahan na makitang papasok ang sasakyan sa isang motel. Ma'am, tila nag-aalangan lumingon sa kanyang driver ng taxi. Dito na lang ako Manong, aniyang nauutal pa. Nanginginig ang kamay niya na inabot ang malaking halaga sa driver. Salamat po, nalalambot ang kanyang mga tuhod habang pababa mula sa sasakyan. Pero pinilit niyang marating ang receptionist. Miss, yung dalawang pumasok. I need their room number. Nagkatinginan ng dalawang receptionist. Nagkailingan ng mga to, nagsimula siyang umiyak. Miss, buntis ako at ang lalaki niyo naman ang dinadala ko. Siguro naman may mga boyfriend kayo o asawa. Siguro naman ayaw niyong maloko ng ganito. Ikakasal na kami eh. Magpapakasal na sana kami pero anong ginagawa niya ngayon? Gusto ko lang ng katibayan sa kababuyang ginagawa niya sa akin ngayon. Pumalaw siya ng iyak. Ang mga lumabas at kasabayan niyang pumasok sa motel na yon ay nagsitinginan sa kanya na para bang may drama na pinapanood. Muling nagkatinginan ng dalawang receptionist. Ang isa ay parang naaawa na sa kanya. Miss, baka kasi malintikan kami. Hinawakan niyang kamay ng babae nagsalita. Mas pinagbuti niyang pag-iyak. Hinawakan niyang tiyan, halos malukot ang kanyang mukha sa kunwaring sobrang sakit. Kayong sisisihin ko. Kapag mawawala sa akin pati ang baby ko. Mahinang sad niya. Nataranta naman ang dalawang babae. Ang isa'y kagad siyang nilapitan at tinulungang paupuin. Pero nagmatigas siya, hinawakan niyang kamay nito. Miss, aalis din ako kagad. Gusto ko lang makita ng dalawang mga mata kong kataksilan ng ginagawa nila. Nagmamakaawang pakiusap niya. Kunwaring namilipit na naman siya sa sakit. Ayaw ko niloloko ako. Wala akong katibayan kaya harap-harapan akong niloloko. Ako pang nagiging masama. Please help me. Ayaw ko na maging tanga. Sige, aniya ng babae. Pinigilan ito ng isang receptionist pero hindi na ito nagpapigil pa. Aalis na rin naman ako next month, Juliet. Kung paalisin ako ng mas maaga ay wala na akong magagawa. Eka ng babaeng may hawak sa kanya. Kinurot ng konsensya si Sofia dahil siya narinig. Pero mas naging malakas ang kagustuhan niyang mahuli ang ina. Umakyat sila sa hagdan papunta sa pangalawang palapag ng motel na yun. Huwag ka sanang gumawa ng iskandalo, miss. Pakiusap ng babae. Naintindihan kita, pero sana wag kang magwala dito para na rin sa ibang guest namin na naka-check-in. Hindi siya sumagot dahil hindi yan may papangako. Hindi niya alam kung anong magagawa niya sakaling makita ng dalawang mga mata. Ang kababuyan ng kanyang ina. Kumatok ang receptionist sa pinto. Hello, receptionist. May nakalimutan po kayong pirmahan sa ibaba.
Aniya nito, kumatok muli nang walang nagbubukas o sumasagot. Halos pinigilan niyang paghinga habang nakatutok ang mga mata niya sa pinto. Sa siradurang gumalaw dahil sa akmang pagbukas ng kung sinong nasa loob. Can we do it when we? Natigil sa pagsasalita ang babae nagbukas ng pinto nang makita siya. Bumuhos kaagad ang mga luha niya na magtamang mga mata nila ng ina. Ang masakit, parang wala lang dito na makita siya doon. Nagulat, oo, pero saglit lang. Mabilis din itong sumeryoso. Hindi niya makitaan ang pagsisisi sa muka. Bakit narito ka, Sofia? At nagawa pa siyang tanungin na para bang walang ginagawang masama. Parang nalito naman ang receptionist na kasama niya. Ma, bakit mo to nagawa? Halos ayaw lumabas sa bibig niyang katanungan na yun. Wala na siyang makita dahil sa buhos ng kanyang mga luha. Tinitingala niyang ina dahil sa respeto at pag-aalaga sa kanyang ama. Ni minsan hindi ito umalis sa tabi ng kanyang ama. Ngayon lang, itong mga nakaraan lang at ang nakikita niya ngayon ay maliwanag na dahilan ng pagbabago nito. Ano bang ginagawa ko masama, Sofia? Umismi dito. Pinapaligaya ko lang ang aking sarili. Pinapaligaya? Gusto niyang sugurin ng ina. Pero mabilis siyang napigilan ng receptionist na kasama. Anong kaligayahan ha? Ang lokohin si Papa? Maligaya ka ba dun, ma? Humalakak ang kanyang ina. Wala kang alam, Aniya. Napailing siya. Siyang paglapit ng isang lalaki sa kanyang ina, lalo siyang nagpuyos ng galit at napahaguluhol. Dahil ang lalaking yun ay mas bata sa kanyang mga magulang. Parang kaedad nga lamang niya. Walang hiya kayo, mga baboy! Sigaw niya. Wala na siyang pakialam sa sinabi ng receptionist kanina. Halos malaki ang mga mata nito. Pero ang mas naging highlight sa eksenang yun ay ang pagpalakpak ng kanyang ina. Malakas sa pumalakpak ito. Bravo! Ang galing mo talaga sa pag-arte, anak. Lumapit ito sa kanya. Niyakap siya. Sige, mag-iskandalo ka, Sofia, para maiskandalo rin ng ama mo at ang pamilyang iniingatan niya. Napatda siya. Naikuyom niyang kanyang mga kamao. Gusto niyang sumigaw pero walang boses na lumabas. Naiisip niyang ama, lalo na si Benedicto. Be a good girl, Sofia, gaya ng dati. Aniya ng ina, binitawan ng pagkakayakap sa kanya. Hinarap nitong receptionist na kasama. I'll make sure you're going to get fired. Banta ng ina sa receptionist bago umalis, kasamang lalaking agad na sumunod sa kanyang ina. Nawala ang kanyang ina at kalaguyo nito, napadausdos naman siya pa sa lampak sa sahig. Pumalaho siya ng iyak dahil walang nagawa. Naduwag siya para sa ama at kapatid. Anong gagawin niya ngayon? Sofia, patakbong pinuntahan ni Clarence si Sofia. Nakaupo pa rin ito sa sahig at umiiyak. Tinawagan ito pero hindi sumasagot ang babae. Isang babaeng sumagot kalaunan at sinabi nga naroon ito at hindi makausap ng maayos. Ang mugtong mga mata ni Sofia ay tumingin sa kanya. You knew it, right? Eka nitong muling bumuhos sa mga luha. Ayaw niya na sanang umiyak pa pero hindi niya mapigilan. Masakit ang nalaman niya na mismong ina niyang wawasak sa kanilang pamilya. Maging ang mataas sa tingin niya sa sarili bumabat na wasak sa nalaman. Hindi kita maintindihan, saad naman ni Clarence. Pilit itinayo ang dalaga, kinuha din niyang tubig na inabot ng receptionist. Binuksan at pinigay yon kay Sofia. You need to drink, pamimilit niya dito, lalo talata ng pagdadry ng lips ng dalaga. Uminom naman si Sofia. Kanina pa niya ramdam ang panghina dahil sa walang tigil na pag-iyak. Maging ang lalamunan niya ay nanunuyok. We need to go, yakag ni Clarence. Inalalayan siya ni Clarence maglakad pero talagang nanghihina na siya. Hindi na lang ang katawan niya ang napanghinaan. Maging ang confidence niya sa sarili. Ang mental health niya, mga alalahanin kung paano ang pamilya nila kinabukasan. Hindi na siya nagulat ng buhatin na lamang siya ni Clarence. Pero bago sila tuluyang makaalis ay sinulyapan niyang receptionist na hindi siya iniwan doon. Thank you. If you need a job, find me, Sofia Argente. Tumango ang receptionist. Pinulot nitong bag na dala na nahulog sa sahig at binigay kay Clarence. Mag-iingat po kayo. Tumango si Clarence sa receptionist bago tuluyang umalis. Inihilig ni Sofia ang kanyang ulo sa dibdib ni Clarence. Pagod na pagod ang pakiramdam niya, tila gusto na lang matulog. Gusto niyang kahit saglit ay makalimutan ng mga nangyari. Ngunit muling bumuhos ang kanyang mga luha. Muli siyang napahaguluhol. Nabasa ng mga luha niyang damit ni Clarence. Shh! Alo nito. I'm sorry. Bulong nito. Paulit-ulit, sumakay sila sa taxi. Nanatiling nakadukdok ang ulo niya sa dibdib ng lalaki. Maging nung makarating sila sa kanyang konde na natili siyang buhat nito.
What's your passcode? Narinig niya ito pero wala siyang lakas para sagutin ito. Narinig na lamang niyang pumindot ito. Medyo nagulat siya nang bumukas ang pinto ng kondo niya. He knows her passcode pero imbis na maalarma ay hinayaan niya itong pumasok sa loob ng kanyang kondo. Dinerecho siyang ito sa kanyang kwarto. Kita naman kaagad yon dahil iisa lang naman ang kwarto doon. Ibinaba siya sa kama, tumagilid siya at niyakap ang sarili. Do you want to eat something? Tanong nitong hindi pa rin siya iniiwan. Umiling siya. Pagkatapos ay pumikit, wala siyang mood kumain. Dati hindi siya nahihiga sa kama niya, hindi man lang nakapag-shower. Pero sa oras na yun wala siyang gana sa lahat. If you're hungry, tell me, anihan nito. I leave you alone for now. Hindi siya sumagot. Napabaling na lang siya nang marinig ang pagbukas at pagsara na muli ng kanyang pinto. Literal na umalis ng lalaki, iniwan siyang mag-isa. Muli siyang napahaguluhol. Pagod na siya sa pag-iyak, pero heto pa rin siya. Walang tigil pa rin ang kanyang mga luha. Bakit ma? Bakit mo nagawa sa amin to? Namamaos na anas niya sa hangin. Hindi pa rin niya maintindihan kung bakit nagawa ng inang lokohin ng kanilang ama. You betray us! Ilang minuto pa siyang umiyak ng umiyak hanggang sa tuluyan siyang gupuin ng pagod. Hindi alam ni Sofia kung hanggang anong oras siya nakatulog. Basta naalimpungatan na lamang siya sa naririnig na tunog mula sa labas ng kanyang kwarto. Kahit na medyo nanghihina pa, ay bumangon siya at dahan-dahang lumabas sa kwarto. Sa may kusina nadatnan niyang nakatalikod na lalaki. Nakaharap ito sa kalan habang nagluluto. Napalunok siya habang nakatitig sa likuran ni Clarence. Akala niya iniwanan na siya nito. Anong ginagawa mo dito? Pausto tanong niya. Kaagad itong lumingon sa kanya, seryosong tumitig sa kanya. Gutom ka na panigurado. Sandali, I'll prepare this for you. Aniya, kumuha to ng mangkok sa lagayan niya. Hinugasan pa yon dahil hindi naman talaga nagagamit. Hindi siya nagluluto kaya halos walang laman ng ref niya. Kaya siguro umalis to para bumili. Naupo siya tinintay ito. Pinanood niya rin ang bawat kilos ng lalaki. Here, favorite mo tong sinigang na hipon, hindi ba? Eat, kumigop ka rin ng sabaw. Nilapag nito ang mangkok. Tapos ay pinagsandok siya nito ng kanin. Umupo ito sa tabi niya at sinimulang balatan ng malalaking hipon. Para sa kanya. So, you like me? Imbis na pasasalamat ay nang lumabas sa bibig ni Sofia, napatigil sa pagbalat ng hipon si Clarence. Umangat ang tingin niya kay Sofia na matamang nakatitig sa kanya. You like me? Ulit nitong siguradong sigurado. Hindi naman niya kayang aminin yon. Parang umurong ang dila niya para magsalita. Ayaw niyang aminin pero ayaw niya ring pabulaanan. Silent means yes. Hindi ito tumigil. You know my passcode, which is my birthday. My favorite food. You know a lot of me. You like me. Kung ang pananahimik ay isang pag-amin, then be it. Hindi niya masabi, pero kung may paparamdam niya dito ay ayos na sa kanya. Pinagpatuloy niyang pagbalat ng hipon para sa dalaga. Nagumpisa na rin itong kumain. Tahimik sila sa hapag, tanging mga tunog lamang na kubyertos ang maririnig. Siya na rin ang nagugas ng pinagkainan ng dalaga. Hinayaan niya itong magpahinga. Tahimik na muli itong bumalik sa kwarto. Hindi na muli siyang kinausap habang naguhugas ay natitigilan si Clarence. Shock sigurado sa babae ang nakita sa nalaman. Kung alam niya lang nagagawa ng ganon ito, hindi niya na lang sana siya. Sinabing nagpapaiwan si Mrs. Belleza. O sana kung hindi man niya ito mapigilan, ay nasamahan sana niya ito. Nang matapos niyang hugasan lahat ay inupo siya sa sofa. Minabuti niyang manatili doon. Hindi niya maatim na iwanan ng babae sa kalagayan ng mentalidad nito. Kung kailangan niyang bantayan ng babae gagawin niya. Just to make sure she is safe from her own self. I love you. Hindi mo ba yun nararamdaman? Mahal kita higit pa sa buhay ko. Sa tingin mo ba sapat ng pagmamahal para sa ating dalawa? May mga pangarap ako sa buhay at hindi ka kasali doon. Ginamit lang kita para umangat, hindi kita minahal. Malakas sa sampalang dumapo sa pisngi ng lalaki. Ang luhaan niyang mga matay mariing nakatitig dito. Puno ng iba't ibang emosyon ang kanyang mga mata. May galit, lungkot, pagdurus at pagmamahal. Lahat ng yun portrayed in one shot. And then, a big emotional outburst. Betrayal rages on her eyes. Cut, sigaw ng direktor. Very good, Sofia. That's a beautiful portrayal. Yan ang sinasabi ko. Kahit hindi magsalita, those eyes speak emotions. I love it. Puri ng baklang direktor sa kanya. Umalakpak pa dahil isang take lang sila. Ginalingan niya talaga dahil gusto na niyang matapos ang taping sa araw na yon.
Another Best Actress Award, dagdag nito. Nagpalakpakan din ng mga ibang naroon, maging ang ilang mga artistang kasama niya. Last year lang siya nag-debut as a new artist pero nabiyayaan na siya ng ilang mga acting awards at main role sa movie at teleserye. 3 movie at 2 teleserye sa isang taon. Wala siyang tigil sa pagtatrabaho. Umuwi na nga lamang siya sa kanyang kondo para magpahinga. Minsan ay sa set na siya natutulog. May van siya na bigay ng ama. Pinakustomize yun para pwedeng maging tulugan niya at fitting room na rin. Ayaw sana niya pero mapilit ang ama. Regalo yon dahil sa successful debut niya. Isa pa nag-move ng mga to sa US kaya minabuti nitong nasa maayos na muna siya. Miss Sofia, saan tayo ngayon? Tanong ni Emma na assistant niya. Siya yung receptionist noon na tumulong sa kanya. Sa kondo tayo, Emma. Aniya. Inutusan nito ang driver para ihatid siya. Uwian si Emma, ayaw niya din na may kasama sa kondo niya. Malapit lang naman ang tahanan ni Emma na noon pala ay buntis kaya umalis sa motel na yon. Binibigyan niya din ito ng chance para makasama ang anak ng matagal kaya pinapauwi niya talaga to. Salamat sa inyo. I'm okay. Manong June, pakihatid po si Emma. Bumaba siya sa sakyan. Hindi pa man nakakalayo biglang may mga nagsilapit sa kanya na para bang kanina pa nga nagsisihintay. Naalarma sina Manong June at Emma. Kaya bumaba kagad ang mga to sa sakyan para alalayan siya papasok. Pinagbigyan niyang ilan pero hindi lahat dahil gabi na rin. Nagpasalamat na lamang siya sa mga fans niya dahil kahit gabing-gabi na ay naparoon pa para lang makita siya. Miss Sofia, baka kailangan mo ng security. Hindi porket fans mong mga yon hindi na tayo mag-iingat. Ani Emma na may pag-aalala. Nginitian niya ito. Nagsisimula pa lamang ako sa industriya, Emma. Alam mo nang likaw ng isipan ng ibang tao. They will say anything para pabagsakin ako. Lalo ng mga bashers. Eka niya, hindi nga niya ginamit ang apelyido nila at sinabing galing siya sa prominenteng pamilya ng negosyante. Ayaw niyang mahaluan ng showbiz ang pamilya nila. They called her simply Miss Sofia, maging sa industriya. Pero hindi ka basta-basta nag-uumpisa lang sa karera Miss Sofia. Tama ito, malaki kagad ang fanbase niya noong una siyang manalo bilang Best Actress at tinalong mga veteranong artista. Agad na umugong ang pangalan niya sa industriya at nakakatanggap na rin siya ng mga indecent proposals. Hindi lang kasi talaga siya magaling na artista. Maganda siya na nililingon talaga kahit na sino. Don't worry about me, I'm okay for now. Wala rin namang nambabastos sa akin. Umuwi na kayo. Salamat sa paghatid. Taboy niya sa mga kasama nang nasa harapan na siya ng kanyang unit. Agad din siyang pumasok doon para makauwi ng mga to. Naupo siya sa sofa at napapikit. Malayo na nga kagad ang tinakbo ng karera niya. And it all began with that incident. Sa acting niya naibuhos ang lahat ng emosyon na hindi mailabas. Emosyong tinago niya para hindi masirang kanilang pamilya. Though hindi na gaya ng dati ang lahat. Lalo na pakikisalamuhan niya si ina, may padar na nakalagay sa pagitan nila. Tumayo siya pagkatapos makapagpahinga saglit. Bigla niyang naalala si Clarence nang pahapyaw na mahagip ng mga mata niyang kusina. Na-miss niya itong bigla. Pagkatapos namang nangyari, nagiba na rin ang trato niya dito. Hindi na sila masyadong nagkakausap o nagkikita. Busy na rin ito sa internship nito sa kumpanya. Kasama si Benedicto. Minsan na lang niya itong makita, saglit pa. Dinadalaw din naman siya dito pero napakadalang. And it makes her miss him even more. Sa lahat ng mga tao, itong namimiss niya. Ewan niya kung bakit dahil siguro itong nakakaalam ng totoong niloloob ng kanyang damdamin. Imbis na pumasok sa kanyang kwarto ay nagtungo siya sa kusina. Binuksan niyang ref at kinuhang ilang mga ingredients sa pagluluto. Simula noon ay sinubukan niyang matuto kahit napagod din nagagawa niya ng magluto para sa sarili. Kahit na simpleng ulam lang. Kasalukuyan siyang nagluluto nang biglang tumunog ang doorbell ng kanyang unit. Nagtaka siya dahil gabing-gabi na at wala din naman siyang inaasahan na kahit na sino. Si Emma kaya? May nakalimutan ba tong sabihin? Wala siyang taping bukas at pahinga nila kaya nagtaka siya. Hinugasan niyang kanyang kamay at pupuntahan na siya ng pinto nang marinig ang pagpindot ng kung sinong nasa labas sa passcode. Nakunot niyang noot na tigilan sa kalagitnaan ng sala. But then, na-excite din siya dahil pumasok sa isipan niya na baka si Clarence yon. Ito lang naman na nakakaalam ng code sa kanyang unit. May ngiti sa mga labi niyang inabangan ang pagpasok ng taong yun. Buti at napatda siya ng matigilan sa pagsasalita. Nang magtagpong mga mata nila nang pumasok, nalaki ang mga mata niya samantalang ngumisi sa kanyang lalaking yun. Sino ka?
Dinagundong siya ng matinding takot. Napaatras siya. Biggest fan mo, Miss Sofia? Eka nitong nakangisi. Ang mga mata nito'y nagniningning. Ngiting aso na parang nauulol ang pagkakangiti nito sa kanya. Paanong? Napahiyaw siya nang bigla siyang sunggaban ng lalaki. Mabuti na lang at kagad siyang nakatakbo sa kanyang kwarto. Bago pa man siya mahuli ay naisara niya at nailak yun. Umalis ka na, bago pa ako tumawag na pulis! Sigaw niya dito. Nanginginig habang hawak niyang seradura na bilit pinipihit na lalaking pumasok sa kondo niya. Humalakhak ito. Huwag kang matakot sa akin, miss. Gusto lang naman kitang makausap at mahawakan ng personal. Maniwala ka, ako ang biggest fan mo. Noon pa man gustong-gusto na kita. Kinilabutan si Sofia. Stalker ka, wala akong fans na gagawa ng ganito. Please, umalis ka na bago pa ako makatawag ng pulis. Pananakot niya. Ngunit ang totoo, magtago lang doon ang magagawa niya. Naiwan niyang bag at telepono sa sala kaya hindi siya makakahingi ng tulong. Napahiyaw siya sa takot nang gumalaw muli ang seradura at lumagabog. Tinatadyakan ng lalaki ang pinto para buksan yon. Nanginginig sa takot si Sofia. Miss Sofia, isang yakap lang naman. Picture at autograph ay masaya na ako. Pagbigyan mo na ako, miss. Eka nito sa labas sabay halakak na muli. Gumapang ang matinding kilabot sa sistema ni Sofia. Please save me, Clarence! Anas niya sa hangin. Umaasa siyang darating ito lalo na't nasa panganib siya. Sa lahat ng oras na kailangan niyang lalaki lagi nandun ito. Kaya sana dumating ito tiligtas siya.